Hinto. Ikaw, nang ahas kang sirain ang plano ko. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang bagay na kasisira mo lang? Hindi para sa mga sasakyan ang daang ito. Talagang hindi dapat kayo pumasok dito. Muntik nyo pang masagasaan ang bata. Humingi kayo ng tawad sa kanya. Humingi ng tawad. Karapat-dapat ba siya, ang tulad niya? At ang mga katulad mo, ano ba kayo? Patay kung patay. Napakayaman ng halaga ng gamit ko. 10 buhay ninyo, di sapat bayaran ito. Nababaliw ka na ba? Paano susukitan ng pera ang buhay? Sinira mo ang gamit ng ate ko. Kapag dahil dito ay hindi nakapag-asawa ng mayaman ng ate ko. Ang mga yate at mamahaling kotse ko. Mababayaran mo ba? Kung ano man ang nasira, babayaran ko. Pero, humingi kayo ng tawad sa batang muntik masagasaan. Magbayad. Kaya bang magbayad ng isang tulad mo? Ito ang regalo ng nobyo ko, na inihanda para sa anak niya. Napakayaman ng halaga. Kahit pabuhay mo ang ibayad, hindi mo ito kayang bayaran. Yaozu, hawakan niyo siya. Anong gusto niyong gawin? Bitawan niyo ako. Matapos mong sirain ang mga plano ko, akala mo ba basta ka nalang makakaalis? Oh. Itong kahon, bakit parang pamilyar? Tigil. Kung hindi niya kayo pinigilan kanina, nakasagasa na sana kayo at nakapatay ng tao. Hindi na nga kayo marunong magpasalamat, nasasaktan niyo pa siya. May pera ako, nakikita nyo. Ikaw. At ikaw. At ikaw. Ang mga taong tulad nyo, iisa lang ang buhay nyo. Kaya kung bilhin ang lahat ng yan. Ikaw, kayong lahat umalis na kayo. Kundi, bubugbugin kita pati ang anak mo ng sabay. Kahit pa ang hari ang dumating ngayon, hindi kanya may iligtas. May sinusunod tayong batas. Sa ginagawa ninyo, anong pinagkaiba nyo sa mga kriminal? May batas ang inan. Marami akong pera, kahit bugbugin pa kita hanggang mamatay. Walang maglalakas loob na magsalita. Alapit nang matapos ang pagpupulong ng chairman. Pinapanta niya ako rito para ipaalam sa'yo. Napaparating na siya. Sino siya? Bakit parang pamilyar siya? Kapag natapos ko na itong taga-probinsya, sasanduan ko na agad si Mingzu. Mas mahalaga ang pagsundo sa senyorita. Isantabi muna ang ibang mga bagay. Alam mo ba kung anong ginawa niya? Sinira niya ang regalo ng bayaw ko. Para sa kanyang anak.
Anong sinabi mo? Iyon pa naman ang espesyal na kinuha ng chairman para mapasaya ang senyorita. Ang paclitaxel nanograde extract. Reagent. Iisa lang niyan sa buong mundo. At walang katumbas na halaga. Mingzu, nahanap ko para sa'yo. Ang kaisa-isang paclitaxel nanograde extract reagent. Gusto mo ba? Dad, ang bait niyo po talaga. Imposible. Ang reagent na to, iisa lang sa buong mundo. Nasa kamay ito ng CEO ng Rong Group, si Rong Jingxing. Paanong mapupunta yan sa inyo? Alam mo ba kung sino ang ate ko? Siya ang mapapangasawa ng CEO ng Rong Medical Group, si Rong Jingxing. Ikaw si Luzu. Oh, ano, takot ka na, no? Malapit na akong ikasal sa pinakamayamang tao. At maging asawa niya, kung hindi dahil sa'yo, naibigay ko sana ang reagent sa anak ni Jingxing nang walang sira. Siguradong papayag na sana siya sa kasal namin. Pero dahil sa'yo, nasira ang lahat. Hindi ko akalain na si Lurox ay isang arogante, dominante, at masamang tao. Hinding-hindi ako papayag na pakasalan siya ni Papa. Sakupin ang merkado at siguraduhing may tig-1 bilyong dibidendo ang lahat. Kung gayon, napagdesisyonan na. Tapos na ang pagpupulong. Tara na, maganda ang suhestyong iyon. Gusto mo pang tumawag ng tulong? Managinip ka. Bakit hindi makatawag? Bakit ayaw talagang pumasok ng tawag? May nangyari kaya sa daan? Hindi. Kailangan kong magmadali para sunduin si Mingzu. Ihanda ang kotse, alis na tayo. Ang cellphone ko. Hindi kita palalampasin. Sino ka ba sa akala mo? Naglalakas loob kang magsalita ng ganyan sa harap ko. Ako. Ako ang anak ni Rong Jingxing. Si Rong Mingzu. Sinasabi mong ikaw si Rong Mingzu. Kung ganun, ako na rin ang pinakamayamang Rong Jingxing. Hoy, bata ka, naglakas loob kang magpanggap. Bilang senyorita ng pamilyang Rong. Sa tingin mo ba sa ganyang paraan, maloloko mo na ako? Hoy, pakinggan mo ko. Si Rong Mingzu ay anak ng pinakamayaman. At nag-aral pa sa ibang bansa ng maraming taon. Siguradong napakaganda ng kanyang pananamit at elegante ang kilos. Hindi tulad ng isang paslit na katulad mo. Ate, anong gagawin natin sa kanya? Hindi ba sabi mo, ikaw si Rong Mingzu? Tatawagan ko si Jingxing sa video ngayon din. Para siya mismo ang bumisto sa'yo. Yaozu, sige. Kunin mo ang cellphone ko sa kotse. Ate. Jingxing, nasando mo na ba siya? Hindi pa. Papunta na ako para sunduin si Mingzu. Nang may Samira, sa regalong ibinigay mo sa kanya. Ano? Sino ang naglakas loob na sirain ang regalo ko para sa anak ko?
Hinding-hindi ko sila patatawarin. Jingxing, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ito. Huwag ka na nang umasa. Si Rong Jingxing ay hinding-hindi magpapakasal sa isang babaeng tulad mo. Anong sabi mo? Ang pamilyang Rong ay hinding-hindi tatanggap ng isang babaeng tulad mo, na may pusong masama at mababang moralidad. Munting paslit ka. Naglalakas loob kang isumpa ako. Yao Zu, kunin mo ang bote ng gasolina sa kotse, dalhin rito. Gagawin ko siyang pipi, para hindi na siya makapagsalita pa ng kung ano-ano. Bitawan niyo ako. Lurox, magsisisi kayo. Ate, mukhang walang laman to. Tanga, kahit ito lang, hindi mo pa magawa ng tama. Pinigilan mo ang kotse. Gamit ang kamay na to, di ba? Anong gusto mong gawin? Dahil itong kamay mo ang gumawa ng gulo. Mas mabuti pang baliin na lang. Tinulak mo ang ate ko. Ano pang tinitingin-tingin nyo? Bilasin nyo't baliin ang kamay niya. Tama na. Tigil. Naglakas loob kang makiusap para sa paslit na to. Hindi mo ba ako nirerespeto? Hindi po. Si Lurox ay malapit nang maging asawa ni Mr. Rong. Hindi ko siya pwedeng kalabanin ngayon. Sa tingin ko, pagod na si Mr. Lu sa it. Pwede nating pahiyain siya sa ibang paraan. Ayan, mas maganda yan. Yao Zu, pumunta ka roon. At habaran mo siya. Sige. Mga walang hiya, hindi lang ako naglalakas loob. Kukuhaan ko pa ng litrato. Gusto kong makita ng lahat ang mga hubad mong litrato. Ang kwintas ng yumaong asawa ni Mr. Rong. Paanong napunta sa'yo? Anong sabi mo? Iyan ang sa yumaong asawa ni Mr. na kwintas. Pero pagkatapos mamatay ng asawa niya, ang kwintas na iyon ay ibinigay na kay Miss Mingzu. Siya nga kaya si Rong Mingzu. Tingnan mo siyang mabuti. Hindi siya. Nang magsimula akong magtrabaho, si Miss Mingzu ay nasa ibang bansa na para mag-aral. Hindi ko pa nakikita si Miss Mingzu, pero alam ng lahat sa kumpanya
na si Miss Mingzu ay parang isang hiyas. Paano siya magmumukhang ganito kahamak-hamak? Makakasiguro ako na hindi talaga siya si Miss Mingzu. Ibalik mo sa akin. Tumigil ka. Kinagat mo ko. Ibalik mo sa akin. Isang walang kwentang kwintas. Hindi ko inaasahan na ganito ka mag-alala para dyan. Dahil sinira mo ang gamit ko. Kung gayon, ako rin ay sisirain ang gamit mo. Huwag. Ito lang ang tanging iniwan sa akin ng nanay ko, ang nag-iisang bagay. Nakikiusap ako, ibalik mo na sa akin. Ibalik sa'yo. Pwede naman. Pero kailangan mong lumuhad, at yumuko sa akin ng 3 beses. Pagkatapos, dumapa ka sa sahig, at hahayaan mo akong tapakan ka. Saka ko ibabalik sa'yo. Kung ayaw mong gawin, ayos lang. Kaya lang, itong kwintas. Gagawin ko. Basta't gawin ko. Ibabalik mo sa akin, tama? Oo naman. Akong si Lurox, ay hindi nagsisinungaling. Sana to pa rin mo ang sinabi mo. Pwede mo na bang ibalik sa akin? Gusto mo nang maibalik? Managinip ka. Mingzu, anong nangyayari sa'yo? Sana naman walang masamang mangyari sa'yo. Lurox, magsisisi ka. Matapang ka pa rin. Ito ang napapala mo. Sa pagkalaban sa akin. Hindi ba't kotse yan ni Rox? Bakit nandito? Ate, ang ilong ko. Ate, ayos ka lang ba? Mabutit hindi nasira ang mukha ko. Anong ginagawa nyo? Di ba't sasanduan nyo si Mingzu? Bayaw, nandito ka ba para sunduin si ate? Anong nangyayari dito? Anong ginagawa nyo? Jingxing. Siya yun. Sinira niya ang regalo ni Mingzu. Huwag ka nang sagabal dito. Tandaan mo, sinira mo ang regalong binigay ng bayaw ko para sa anak niya. Ang maliligayang araw mo ay bilang na.
Tama na, huwag na muna nating intindihin yan. Hindi matawagan si Mingzu. Hanapin niyo na agad si Mingzu. Sige, alis na muna tayo. Bakit parang narinig ko ang boses ni Mingzu? Hoy, Jingxing, anong problema? Nasa panganib si Mingzu. Hanapin na natin siya agad. Sige. Hello, Saklolo. May nasaktan po rito ng malubha, bilisan niyo po. Nasa Jianghan Road, Qingyu Lane po, sa maliit na kalye sa tabi. Ate, huwag kang matakot, ang mama ko. Darating na si Tito. Cellphone. Ospital. Gising ka na. Heto. Habang wala kang malay, nagpatawag ako para ipaayos ang cellphone mo. Tawagan mo na ang pamilya mo. Siguradong nag-aalala na sila. Salamat. Papa. Mingzu. Papa. Patawad at nahuli si Papa. Dok, kamusta ang anak ko? Ang mga sugat ni Binibining Rong ay malubha. Hindi lang bali ang braso niya. May hiwa rin sa mukha mula sa matulis na bagay. Nang dinala siya rito, napakasama ng kanyang kalagayan. Doktor, kamusta ang mukha ng anak ko? Ang mukha ni Binibining Rong ay malubha ang pinsala. Maaaring mag-iwan ito ng peklat o baka hindi na gumaling pa. Kapag nalaman ko kung sino ang Samira sa mukha ng anak ko, pagbabayaran ko siya. Pahihirapan ko siya, nang higit pa sa pagkasira ng mukha. Mingzu, sabihin mo kay Papa, hindi ko siya patatawarin. Papa, ako mismo ang gustong gumanti. Siya nga pala, Pa. Yung nobya ninyo. Bakit hindi nyo kasama? Sabi niya, maghahanda raw siya ng regalo. Kaya hindi siya sumama. Mingzu. 刘雪她是一个温柔善良。 Isang edukada at disenteng babae. Gusto siyang pakasalan ni Papa. Payag ka ba? TSK, mabait at magiliw, disente at magalang. Kung gusto niyo siya, Pa, hindi ko kayo pipigilan. Payag ka sa kasal namin. Pa, bakit hindi tayo magdaos ng salusalo? Para formal na rin ang pagkikita. 还是要隆重一点比较好。 Sige, susundin kita. Kapag magaling ka na, magdaraos ako ng malaking salusalo. Sasabihin ko sa lahat na ikaw ang anak ko, si Rong Jingxing. Ang nag-iisang tagapagmana ng Rong Group. Lu Rox, sa sandali ng iyong kasayahan, kapag akala mong
Nasa iyo na ang lahat. Wawasakin ko ang iyong pagkukunwari. Ang iyong maskara. Ibabagsak kita sa pinakailalim. Narito na si Binibining Lu. Narinig ko po na kayo ni Ginoong Rong ay malapit ng ikasal. Talagang ang tagapamahala ka. Mabilis ang iyong balita. Ngayong hapon, dadalo ako sa salusalo ni Jingxing. Ilabas nyo ang pinakamamahaling damit at alahas sa tindahan nyo. Sige po. Dalian nyo, ilabas ang pinakamamahaling damit at alahas. Ilabas lahat, hayaan si Binibining Lu na pumili. Anong mga to? Mga murang gamit. Bagay ba to sa asawa ng mayaman? Ang pinakamahal po naming damit at alahas ay narito na lahat. Hindi pala masama ang panlasa ni Papa. Ang Ginoo ay mahal na mahal si Binibining Ningzo. Lihim niyang ginugol ang maraming oras sa personal na pag-asikaso ng damit. Pati ang mga alahas ay idinisenyo para bumagay. Hindi ko inasahan, sa isang iglap, malaki na pala ang senyorita. Binibining Ningzo, sasagutin ko lang ang tawag. Hindi ba't may isa pa? Mukhang iyan ay para sa isang espesyal na order. Wala akong pakialam kung para kanino. Gusto ko yan. Kaya sa akin yan. What? Habarin mo ang damit mo. Bakit ikaw? Habarin mo ang damit mo. Bakit ikaw? Ito ay tindahan na pinamuhunanan ng Rong Group. Isang hamak na tulad mo, paano ka nakapasok dito? Lu Rooks, hindi pa tayo tapos magtuos. Pero ikaw mismo, ang lumapit sa bitag ko. Miyembro ako rito. Bakit hindi pwede? Ang card na yan, para lang sa malalapit na kamag-anak ni Jingxing. Paano ka magkakaroon yan? Alam ko na. Gumagamit ka ng peking card para manloko, no? 去，赶紧核查一下他的卡。 Natingnan ko na, ang card na ito, ay totoong card ng miyembro. Nalaman ko rin na, itong damit na ito, ay ipinagawa ni Ginoong Rong mismo kay Mia. 什么？ Ipinasadya ni Jingxing. Si Mia ay isang tanyag na taga-disenyo sa buong mundo. Tanging isang mayaman tulad ni Ginoong Rong ang makakakuha sa kanya. Ang pribadong disenyo ni Jingxing. Paanong naisuot ng isang dukhang tulad mo? Dahil ito ay para talaga sa akin. Kalokohan, munting paslit. Bakit naman bibigyan ka ni Jingxing ng damit? Halatang si Binibining Lu ay may alitan sa taong ito. Kung sasamantalahin ko to para sumipsip, sigurado na ang mga malalaking transaksyon. Si Binibining Lu ang mapapangasawa ni Ginoong Rong. Ang damit na ito ay tiyak na ipinagawa ni Ginoong Rong para sa kanya. Siguradong kayong lahat, mga bulag, ay nagkamali. Alam mo kung saan ka lulugar. Habarin mo na yan, kundi pagsisisihan mo. Bakit mo ko sinampal? Ako ang magiging asawa ni Rong. Kung ganun, pastahan tayo. Hindi ka magtatagal. Minamalas mo ko. Anong tinitingin-tingin nyo? Papanoorin nyo lang akong saktan niya. Sugurin nyo. Sige, sugurin natin.
Tigil. Tagapamahalang Chen, bakit ka nandito? Anong gusto niyong gawin kay Binibining Mingzhu? Ayaw niyo na bang mabuhay? Sinong matandang to? Siya ang tagapamahala ni Ginoong Rong. Siya ang namamahala sa lahat ng pangangailangan ni Ginoong Rong at sa bahay. Pero malaki ang kapangyarihan niya. Alam ko na kung sino ka. Huli na ang lahat para malaman mo. TSK, ang masamang to, ay kabit lang ng tagapamahala, di ba? Naglalakas loob kang magyabang sa harap ko. Anong pinagsasasabi mo? Umaasa ka lang sa pribilehiyo ng tagapamahala. Para makalusot, di ba? Kaya ka mayroong card na ganyan. Ninakaw mo pa ang damit na ipinagawa ni Jingxing para sa akin. Siguradong inaabuso niya ang kapangyarihan. Pero sa isang hamak na tulad nito, ang kapal ng mukha. Para umangat, walang kinikilala. May tapang ka talagang magsalita laban kay Binibining Mingzhu. Hindi kita patatawarin. Sino ka sa akala mo? Tio Chen. Naglalakas loob kang turuan ako. Si Tio Chen ay nagtrabaho sa pamilyang Rong ng dekada. Halos kapamilya na siya. Bakit niyo siya tinatrato ito? Alipin lang naman yun ni Jingxing. At hindi pa magaling. Kapag pinakasalan ko si Jingxing at maging ginang Rong, sa akin na ang pamilyang Rong. Ano pa ang halaga niya? Habarin mo ang damit niya para sa akin. Sinong may lakas ng loob? Ang dami ninyo. Takot pa kayo sa iisang babae. TSK, akala mo ba teleserye to? Isang sipol lang. Darating na ang mga bantay. Sugurin. Ano? Akala mo ba madali akong matakot? Kung sino man sa inyo ang unang maghubad sa kanya, sa kanila ako bibili sa susunod. Titiyakin kong angat kayo, sa wrong group. Hawakan siya. Subukan nyo. Ako. Ako ang mapapangasawa ni Rong Jingxing. Bakit mo ako sinampal? Ayaw mo. Kung ayaw mo, hanapin mo ang lalaki mo. Paano mo ko nagawang tratuhin ng ganito? Hindi ka palalampasin ni Jingxing. Mukhang ikaw talaga ay hindi matututo. Si Binibining Lu ay nobya ni Ginoong Rong. Si Ginoong Rong ay laging inaalagaan si Binibining Lu. Paano mo nagagawang tratuhin nang ganito ang magiging asawa ni Rong? Ayaw mo na talagang mabuhay. Kahit na seryoso si Ginoong Rong. Pagdating kay Binibining Lu, lahat ay kanyang ibinibigay. Kung gusto ni Binibining Lu ang mga bituin, ibibigay niya ito. Pupuntahan ko si Jingxing. Maghintay ka. Hindi ka pa ba aalis? Kapag si Binibining Lu ay naging asawa na ng pinakamayaman, itataas niya ang posisyon ko. Natatakot ako na hindi mo naaabutan ang araw na yun. Kayong lahat, sumusunod kay Lurox, ay natuto lang ng panlalait sa mahihina at pagsipsip sa malalakas. At maging oportunista, sinira niyo ang reputasyon ng pamilyang Rong. Kayo ang kahihiyan ng Rong Group. Kumusta, Papa? Sa Mingzhu Plaza, ika-6 na palapag, itong tindahan na ito. Lahat liyado ay tanggalin. At mula ngayon, anumang tindahan na hawak ng Rong Group, lahat sila ay hindi na kailanman tatanggapin. Hindi mo naman siguro akalain na ikaw ang anak ng pinakamayaman, di ba? Sa iilang salita lang, mawawalan na kami ng trabaho.
Kumusta, tagapamahala, Lin Yu? Tanggol ka na. Anong mali ko, tagapamahala? Sabihin nyo, magbabago ako, TSK. Anong babaguhin? Sinong kinalaban mo? Hindi mo ba alam? Ito ay utos na tinawag mismo ni Ginoong Rong. At lahat ng tauhan mo. Tanggol na lahat. Ginoong Rong. Papa. Sa Mingzu Plaza, ika-6 na palapag, itong tindahan na ito. Lahat ng empleyado ay tanggalin. Ikaw nga ang anak ng pinakamayaman. Ang senyori ng pamilyang Rong. Senyorita, pasensya na po, hindi ko kayo nakilala. Alam ko pong mali ako. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Si Lu Rooks, bilang kalihim ng Rong Group, ay mayabang at mapang-api. Sa kaunting kapangyarihan, nag-aasta na siyang malaki. Siguradong maraming gumagaya sa kanya. Pupunta ako sa kumpanya. Gusto kong makita kung ano ang ginawa nila sa kumpanya. Binibining Rong, bigyan niyo pa po ako ng pagkakataon. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Rooks, magsisimula na ang selusalo. Pumunta ka na agad. Jing Xing, may nang-aapi sa akin. Anong sinabi mo? Jing Xing. Tingnan mo ang mukha ko. Namamaga ang mukha ko. Bakit ka nagkaganito? Sinong gumawa niyan? Hinding-hindi ko siya palalampasin. Jing Xing. Kailangan mo akong tulungan na makaganti. Huwag kang mag-alala. Mag-retouch ka muna. Maghanda ka muna para sa selusalo ng pamilya. Pagkatapos ng selusalo, tutulungan kitang makaganti. Sige na. Mingzu, magsisimula na ang selusalo ng pamilya. Pumunta ka na rito. Punta muna ako sa kumpanya para may ayusin. Pupunta ako dyan pagkatapos. Maghihintay kami ni Rox sa'yo rito sa selusalo. Sige, magkita tayo sa selusalo. Bayaw. Jing Xing. Nasaan si Mingzu? Sabi ni Mingzu, pumunta yata siya sa kumpanya para may asikasuhin. Pupunta siya rito pagkatapos. Si Binibining Lo ay tunay na isang matulunging asawa. Inayos niya ang handaang ito nang napakagara. Lahat ng ito ay dahil mahal ako ni Jing Xing. Mula pagkabata, nasubaybayan ko na ang paglaki ni Jing Xing. Maliban sa awat anak niya. Ikaw ang pinakapinapahalagahan niya. Salamat sa inyong dalawa, mga nakatatanda, sa pagdalo sa handaan para sa kasunduan namin ni Rox. Si Mingzu, 10 taon na siyang nasa ibang bansa. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Hindi ko alam kung ano na ang itsura niya. Pero siguradong mas maganda na siya. Narinig ko, si Mingzu ay nagsasaliksik ng gamot sa ibang bansa. Isa siyang nangungunang doktor sa medisina sa buong mundo. Nakakabilib talaga. Kaya pala mahal na mahal siya ni Jing Xing. Si Mingzu, sa mga nakaraang taon, talagang nahirapan sa ibang bansa. Mamaya sa selusalo, may iaanunsyo ako. Siguradong iaanunsyo ni Jing Xing ang tungkol sa pagpapakasal namin. Inay, bakit ka nandito? Ang anak kong babae ay ikakasal na.
Sa pinakamayamang pamilya, bilang ina, dumalo ako. Sa selusalo ng aking balay. Anong masama doon? Jingxing, ang galing mo talagang pumili. Ang rooks ko ay maganda at mabait. Tingnan mo, ang dot ay hindi rin kamahalan. 5 milyon lang. Inay, anong pinagsasabi mo? Ang mapakasalan si Jingxing ay napakalaking swerte na. Bakit pa natin pag-uusapan ang dot? Paumanhin sa inyong lahat. Kara-rating lang ng nanay ko galing probinsya. Oy, tingnan ninyo ang ayos ng handaan. Napakagara. Noong kinasal ako, mas bongga pa rito. Dalhin mo na si mama paalis. Tingnan mo siya. Mukhang mababaw ang kaligayahan. Paano kung matakot si Jingxing? Inay, ayusin mo ang kilos mo. Huwag mong sirain ang imahe ni ate. Saka, kapag napangasawa na ni ate ang tagarong, lahat ng pera, makukuha niya. Ano lang ang 5 milyon? Kumusta? Sige, paparating na ako. Brooks, doon sa pagpupulong ng mga shareholder, nakakuha tayo ng bagong malaking puhunan. Pupunta ako para kumpirmahin ang kontrata at pirmahan ito. Dito naman sa selusalo, ikaw muna ang bahala. Pagdating ni Mingzu mamaya, pakiasikaso mo siya para sa akin. Sige, huwag kang mag-alala. Babalik ako agad. Tumaas na naman ang yaman niya. Pagkatapos kong mapakasalan siya, ako na ang magiging tunay na asawa ng pinakamayaman. At para naman sa pasaway na si Rong Mingzu, tingnan natin kung paano ko siya paluluhurin. Binibining Mingzu. Nakalap ko na ang ebidensya ng pagnanakaw ni Lurox. Oras na para magsimula ang selusalo ng pamilya. Hindi pa ba tayo pupunta? Hindi. Kailangan ko munang maghanda para bigyan si Lurox ng isang malaking regalo. Binibini. Nahanap na ni Tio Chen ang pinakamagaling sa buong syudad. Mga manggagawa, pero hindi pa rin nila naayos ng buo. Ang magamit ang kwintas na ito para makita ang tunay na kulay ng isang tao ay maituturing na pagpapala ng aking ina para sa amin ni Papa. Yung in-order ni Papa para sa akin. Yung belo na may kwintas, dalhin mo rito. Opo. Lurox. Ang mga utang mo. Kailangan mong bayaran lahat. Binibini. Kunin mo ang sulat ng pang. Opo. Binibini. Sige, tara na. Binibining Mingzu. Natatandaan ko na hindi mo gusto si Lurox. Bakit sadya kang magdadala ng sulat ng paghirang sa selusalo? Malalaman mo pagdating natin doon. Isang oras nang nagsimula ang handaan, pero wala pa rin si Rong Mingzu. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Talagang may galit siya sa akin. Hindi naman. Hindi ba't sinabi na ni Bayaw? Pumunta siya sa kumpanya saglit. Saka, baka tulad din siya ng tatay niya. Aya! Laging abala sa trabaho. Ate, huwag kang mag-alala. Isipin mo, ang pera na kinikita nilang mag-ama. Hindi ba't sa atin din naman mapupunta? Di ba? Tama. Ang asawang lalaki, kumikita para sa asawang babae. Ang ate, kumikita para sa kapatid na lalaki. Ganoon dapat. Hinaan ninyo ang boses nyo. Baka mamaya may makarinig sa inyo. Teka,
Hindi ba si Rong Mingzu yun? Bakit may takip ang mukha niya? Ang mga butil sa belo na iyan. Parang espesyal na gawa mula sa Dongzhou. Makukulay na butil na salamin. Isang butil pa lang, libo-libo na ang halaga. Napakadami ng ginamit sa belo na to. Siguro aabot ng milyon yan, di ba? Iyan ang yaman ng anak. Ng pinakamayaman. Isang hamak na bata lang yan. Bakit kailangang gastusan ng ganoon kalaki? Sa susunod, kailangan kong turuan ng maayos ang manugang ko. Ma, huwag. Ikinagagalak kitang makilala. Ikaw si Mingzu, di ba? Ako ang nobya ng tatay mo, si Lurox. Kilala kita. Hindi ito ang unang beses na nagkita tayo. Nagkita na ba tayo dati? Ngayong sinabi mo, parang nakita ko na nga siya dati. Nakita na siya. Pamilyar din ang kwintas na yan. Ako si Lu Yaozu. Binibining Rong, ikinagagalak kitang makilala. Ate, siya ba si Rong Mingzu? Bakit hindi kanya pinapansin? May nagawa ka bang masama sa kanya? Wala, at nakatakip pa ang mukha. May tinatago ba siya? Napakahiwaga. Gusto kong makita kung sino talaga siya. Hoy, Binibini. Ikaw ba yan? Bakit ka narito? Ikaw pala. Bakit ka narito? Anong ginagawa mo rito? Ako. Siyempre, imbitado ako. Dahil sabi mo imbitado ka. Ilabas mo ang imbitasyon mo para makita namin. Hindi ko kailangan ng imbitasyon. May tapang ka talagang pumunta pa rito. Huwag mong sabihing pamilya mo ang nag-host ng handaang ito. Tama. Ako ang bida. Sa handaang ito, si Rong Mingzu. Malaki na si Mingzu. Halos hindi ko na siya nakilala. Pero ang peklat sa mukha ni Mingzu, anong nangyari? Mayroon bang nanakit sa kanya? Huwag kayong lahat magpaloko sa kanya. Kilala ko kung sino siya. Huwag mong isipin na dahil nagpalit ka ng damit, pwede ka nang magpanggap bilang si Binibini. Ano? Hindi pala siya si Mingzu. Maglakas loob na sa handaan ng pamilya Rong. Ay magpanggap bilang panganay na anak. Naghahanap talaga ng gulo. Sa tingin ko, tama rin yun. Sinira mo na nga lang ang regalo ng ate ko para sa anak ni Rong Jingxing. At pinalampas na namin yun. Tapos ngayon maglalakas loob ka pang magpanggap para makadalo sa handaan ng pamilya Rong. Sadya kang nandito para manggulo, di ba? Hindi mo talaga alam kung saan ka lulugar. Hayaan mo na, Yaozu. Sa tingin ko, sanay lang siyang kumain ng mumurahin. Hindi pa siya nakakatikim ng masarap, kaya siya nagpapanggap. Para lang makakain at makainom ng libre. Sandali lang. Dahil gustong-gusto mong kumain. Kainin mo, regalo ko na yan sa'yo. Regalo yan mula sa magiging asawa ng pinakamayaman. Hindi ka pa ba magpapasalamat? Hindi ito matitikman ng isang tulad mo. Pambihirang pagkain to. Ang lakas ng loob mong ihampas sa akin ang plato. Yaozu, tawagan mo agad si Jingxing. Gusto kong ang taong ito ay managot sa ginawa niya. Hindi mo na kailangang gawin. Ako mismo ang tatawag kay Rong Jingxing. Mingzu, nakarating ka na ba sa handaan? Opo, Papa, nakarating na ako. Huwag kang mag-alala. Pag natapos ko ang mga dapat gawin, pupunta agad ako riyan.
Ate, posible kayang siya talaga. Ang panganay na binibining Rong. Ako. Lurux, sinabi ko na sa'yo noon na hindi kita palalampasin. Hindi, imposibleng ikaw si Rong Mingzu. Siguradong peke ang bidyong to. Nakita ninyong lahat. Ang nasa video kanina ay si Jingxing. Nakalimutan nyo na ba? Noong dumating si Jingxing kanina, nakaputing Amerikana siya. Sa video niya, itim ang Amerikana. Siguradong naghanap siya ng kamukha o in-edit lang yan. Paalisin nyo siya. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Binibining Mingzu. Ito po yung pinadala ninyo sa akin. Lurux. Ngayon ang huling araw mo sa pamilya Rong. Sa loob ng 3 taon mo sa Rong Group, ginamit mo ang kapangyarihan mo para sa sarili. Nagnakaw, at lumabag sa batas. Ito ang mga ebidensya. Inaamin mo ba? Kasunungalingan yan. Kasunungalingan ba? Sa ulat pananalapi, may ilang gastusin para sa kliyente na daan-daang libo. At ang kumpanyang tumanggap ng bayad. Ang kinatawan ay si Lu Yaozu. Lahat ng ito ay malinaw na nakasulat dito. Ate, anong gagawin natin? Anong kinakatakot mo? Tingnan mo nga ang sarili mo. Sa tingin mo ba, sa pamamagitan lang ng paggawa ng peking ulat pananalapi, ay pwede mo na akong suruan? Gumawa ng peking ulat para lang isisi sa akin. Sa tingin ko, sadya kang nandito para maghayganti. Baka hindi nyo alam. Itong pasaway na ito. Ang regalo ng bayaw ko. Para sa kanyang anak, sinira niya. Kaya tinuruan namin siya ng leksyon. Pero nagtanim siya ng galit hanggang ngayon. At sinundan pa kami, sa handaan ng kasunduan ng ate ko. Lurux, Lu Yaozu. Sa tingin ko, kayong dalawa ay hindi talaga titigil hanggat hindi nahuhuli. Ate, huwag na tayong magsalita. Bubugbugin ko na lang siya at itatapon palabas. Tama. May tapang pa siyang pumunta rito para manggulo sa handaan ng pamilyang Rong. Ano pa bang hindi niya kayang gawin? Mga gwardya, hawakan niyo siya. Kung sino man ang makakapagpaalis sa babaeng ito, ay magiging bayani ng handaan ng pamilya Rong. Pagbalik natin, bibigyan ko kayo ng promosyon at dagdag sahod. Promosyon at dagdag sahod. May karapatan ka ba? Siyempre. Ito ay hotel sa ilalim ng Rong Group. Ako ang kalihim ng presidente ng Rong Group, si Rong Jingxing. May kapangyarihan akong magtalaga at mag-promote. Huwag kang mag-alala, hindi na magtatagal yan. Pagkatapos ng 30 segundo, hindi ka na magiging kalihim ng presidente ng Rong Group. Kahit na ikaw pa si Rong Mingzu. Wala kang karapatang tanggalin ako. Tanging ang presidente lang ng Rong Group, na siyang aking mapapangasawa, si Rong Jingxing, ang may karapatang gamitin ang kapangyarihang ito. 10 segundo na lang. Nag-e-enjoy ka ba sa pag-arte? Anong silbi niyan? 5, 4, 3, 2, 1. Binibining Lurux, ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo na tinanggal ka na ng Rong Group sa posisyon bilang kalihim ng presidente. Anong nangyayari? Nakatanggap ako ng email mula sa kumpanya na nagsasabing tinanggal na ako. Hindi, ate, email lang yan. Anong kinakabahala mo? Siguradong alam na niya ang email mo at ginaya na parang galing sa Rong Group. Posible bang siya ang presidente ng Rong Group? Imposible yan.
Oo nga. Ang lakas ng loob mong gumamit ng peking email para takutin ako. Hindi kita patatawarin. Ate, huwag na tayong mag-aksaya ng laway. Bugbugin na lang natin at itapon palabas. Baka magpatuloy pa siya sa panggugulo sa handaan ng pamilya. Kapag ang totoong, binibining Rong ay dumating at makita ang gulo dito, nagawa ng pasaway na ito, siguradong hindi siya matutuwa, di ba? Tama, mga gwardya. Dalian niyo at paalisin ang pasaway na ito. May tapang ka pang gumamit ng dahas sa handaan ng pamilyang Rong. Lurux, gusto mo bang makita ng lahat ng bisita? Kung gaano ka kawalang respeto, ikaw na magiging may bahay ng pamilya Rong. Para sa isang taong tulad mo na hindi kilala, at may masamang balak. May sarili akong paraan. Dahil wala si Jingxing, bilang may bahay, nararapat lang nalinisin ko ang bahay. Narinig nyo ba? Gawin nyo. Ang ate ko ay ang magiging asawa ng pinakamayaman. Basta't, kung sino man sa inyo ang makakapagpasaya sa ate ko at mapaalis siya, ay mapopromote. Subukan mong hawakan ako. Lurux. Tingnan mo muna ito. Paano ito nangyari? Kanina, nagtataka ka kung bakit kaya kitang tanggalin sa isang email lang, di ba? Sasabihin ko sa'yo, dahil ngayon, ako ang bagong presidente ng Rong Group. Anong sinabi mo? Ako ngayon, sa ngalan ng tagapagmana ng Rong Group, ay ipinapalam sa inyo na permanenteng pinalalayas na kayo sa pamilya Rong. Siya nga talaga si Mingzu. Sinabi ni Jingxing, na pagbalik ni Mingzu, ililipat niya ang grupo sa kanya. Sa tingin ko, si Mingzu ay hindi talaga gusto ang kasintahan ni Jingxing, kaya niya pinalalayas ang pamilya Lo. Sa tingin ko, hindi na matutuloy ang kasal. Hindi ako naniniwala. Paano siya magiging si Rong Mingzu? Isa lang siyang manloloko. Imposibleng siya si Rong Mingzu. Pero ang hawak niya ay kasulatan ng paglilipat ng sapi. Maaari bang peke yan? Isa siyang malaking manloloko. Siguradong ninakaw niya yan. Tama. Siya ang kerida ni Mayor Domo Chen. Nahuli ko sila. Siguradong si Mayor Domo Chen ang lihim na nagbigay niyan sa kanya. Isang impostor na naglalakas loob pa ring magpakitang gilas sa harap ko. Si Mayor Domo Chen, nasa pamilya Rong na siya. Nang ilang dekada, matagal nang kitiwala. Paano naman niya magagawa ang ganoong bagay? Sa tingin ko, ang sinabi ni Rox ay kapanipaniwala. Hindi mukhang peke, puno ng kasinungalingan. Masamang pag-uugali. Rox, talagang napahanga mo ako. Ikaw na pasaway ka, minumura mo ako. Nagsasawa ka na ba sa buhay mo? Ate, ayos ka lang ba? Ate. Tumayo ka, tumayo ka. Sinaktan mo ang ate ko. Tigil. Tigil kayong lahat. Ate, ayos ka lang ba? Ate. Tumayo ka, tumayo ka. Sinaktan mo ang ate ko. Tigil. Tigil kayong lahat. Tio Chen. Itong pasaway na ito ay kerida ni Mayor Domo Chen. Kaya naman si Mayor Domo Chen ay kinakampihan itong pasaway ng todo. Siguradong si Mayor Domo Chen, yang matandang yan, ang kumilos sa likod ng lahat para sa kanya. Kaya niya nakuha ang napakaraming bagay mula sa pamilya Rong. Ang lakas ng loob ninyong insultuhan siya at Sir On. Pagbalik ni Ginoong Rong, tingnan natin kung anong gagawin niya sa inyo. Ikaw, matandang makulit. Ang lakas ng loob mong utusan ang ate ko. Malapit ng pakasalan ng ate ko ang pinakamayaman. Kapag napangasawa na niya ang taga-Rong, ikaw ay magiging alipin din niya. Walang galang. Nakita ni Tio Chen ang paglaki ng tatay ko. Kahit si Papa, nirerespeto siya.
Bakit niyo siya binabastos ng ganito? Mabait lang talaga si Jingxing. Kaya hinahayaan niyang ming arogante ang aliping ito. At lihim na ginagamit ang yaman ng pamilya Rong para suportahan itong pasaway na ito. Yaozu, dalian mo at paalisin ang dalawang pasaway na ito. Halika na, sumama ka kay kuya. Dadalhin ka ni kuya sa isang masayang lugar. Bitawan mo ang kamay ko. Ikaw na pasaway ka, nanggugulo ka sa handaan ng pamilya Rong. Bitawan mo si Yaozu. Ikaw. Paano kung hindi ko bitawan? Lurox, babayaran ko sa iyo ang lahat ng pang-aalipusta na ginawa mo sa akin dati. Isa-isa at bawat isa. Mama, tulungan mo ako. Papuntahin mo si ate para tulungan ako. Rox, gumawa ka ng paraan para mailigtas ang kapatid mo. Siya lang ang nag-iisang lalaki sa pamilya natin. Anong tinitingin-tingin nyo dyan? Bilisan nyo, iligtas nyo ang kapatid ko. Nakita ng bayaw ko. Kapag nakita niyang ganito ang handaan, siguradong hindi siya matutuwa. Ikaw na pasaway ka. Ang lakas ng loob mong manggulo sa handaan ng pamilya Rong. Umalis ka na. Sinabi ko na. Ako ang bida sa handaang ito. Ang dapat umalis ay ikaw. Sige na, papanoodin nyo lang ba? Akong inaapi ng pasaway na ito. Lurox, tapos na ang palabas mo. Katulong Liu, dalhin mo rito ang gamit. Opo. Sinabi ko na. Habang nandito ako, huwag ka nang umasa na makakapasok sa pamilya Rong. Ang sulat ng kasunduan ng pamilya Rong. Paano napunta sa iyo yan? Ibalik mo sa akin. Bitawan mo ako, hindi kita palalampasin. Pagbalik ni Jingxing, patay ka. Talaga ba? Tingnan natin mamaya kung sino ang mamamatay. Pero bago yun, sa pagsampal mo sa akin, babayaran mo lahat. Itong sampal na ito ay para sa pagsira mo sa mukha ko at pagtangka sa buhay ko. Itong sampal na ito ay para sa pagsira mo sa kwintas ko. Ang sama ng puso mo. Itong sampal na ito ay para sa panggugulo mo at sa kasakiman mo. Hahanapin ko na si Rong Jingxing. Ang lakas ng loob mong saktan ng ate ko. Hindi ka palalampasin ng bayaw ko. Bayaw. Sa wakas, nahanap din kita. May nanggugulo sa handaan, at sinaktan pa ang ate ko. Kailangan mo kaming tulungan makaganti. Tingnan natin kung sino yan. Terra. Sino ang nangangahas na manggulo sa handaan ng pamilya Rong? 是谁？敢在我们荣家家业上撒野？ Jingxing, sa wakas, nakabalik ka na. Bumalik na si Papa, samantalahin ko ito para makita niya ang tunay na kulay ng babaeng to. Jingxing, tulungan mo akong pigilan ang baliw na ito. Noon, siya ang sa Mingzu Plaza ang sumakit sa akin. Ang aninong ito,
Pamilyar. Jingxing. Tingnan mo ang mukha ko. At ang mga pasa sa kamay ko. Siya ang may gawa niyan. Dati, sa Mingzu Plaza, sinaktan niya ako. At ngayon, ginugulo pa niya ang handaan natin. Siya pala iyon. Tama, itong pasaway na ito. Ang mahalaga, naglakas loob siyang saktan ng ate ko. Huwag mo siyang pakakawalan. Itong pasaway na ito ay may relasyon sa lalaking ito. Inapin niya ang aming si Rooks. Imposible. Si Tio Chen ay hindi ganoong klase ng tao. Kalokohan. Kilala mo ba kung sino siya? Siya ay... Hayaan mo silang magsalita. Hindi ba't ang yabang mo kanina? Bakit noong dumating ang bayaw ko, hindi ka man lang makaimik ngayon? Jingxing. Naaalala mo ba, yung gamot na nihanda mo para kay Mingzu? Yung nag-iisa sa buong mundo. Yung panubak na paclitaxel, siya ang nakasirin yun. Anong sabi mo? Siya ang nakasira. Tama, noong araw na yun, samando kami sa paliparan. Bigla niyang hinarang ang kotse namin. Tapos sinira niya ang gamit namin. Sinabi na namin sa kanya noon, kung gaano kahalaga iyon. Pero siya, sa halip na humingi ng tawad, binaliktad pa kami. Na kami raw ang hindi tumitingin sa daan. Kaya raw nabasag, kasalanan namin. Kaya pala si Rooks, ay galit na galit kanina. Kahit sino namang, masiraan ng mamahaling gamit, at habulin pa para guluhin. Hindi ba magagalit? Nagawa mo pang tumawa, Jingxing. Wala siyang respeto sa'yo. Dapat siyang parusahan. Hoy, ikaw, anong tinatawa-tawa mo? Siyempre, pinagtatawanan ko kayong mga payaso. Hindi ba sila nakakatawa, Papa? Ano? Papa? Anong tinatawa mo? Siyempre tinatawanan ko kayong mga payaso. Tingnan mo sila, di ba nakakatawa, Papa? Mingzu. Anong nangyayari? Ayos ka lang ba, Papa? Ayaw nilang maniwala na anak mo ako. Siya nga talaga si Mingzu. Kaya lahat ng sinabi ni Rong Mingzu kanina ay totoo. Lagot na. Jingxing. May di lang kami pagkakaintindihan ni Mingzu. Di pagkakaintindihan. Anong di pagkakaintindihan? Noong una pa lang tayong magkita, sinabi ko ng anak ako ni Rong Jingxing. Si Rong Mingzu. Kaya mo bang sabihin kay Papa kung anong ginawa mo sa akin? Anong ginawa mo? Wala ka bang mukhang may haharap para aminin? Ginoo, hindi niya kayang sabihin. Ako ang magsasabi. Itong si Lurox, hindi lang basta ininsulto si Miss. Ginamit niya pa ang pagiging kasintahan mo para maghari-harian. Tumawag pa siya ng iba para tulungan siyang apihin si Miss. Talaga. Lurox. Yung pagpapanggap mo sa harap ko, na mabait at mahinhin, at maunawain, talagang naglakas loob ka na talikuran ako. At sakta ng anak ko. Hindi. Hindi ko po talaga alam na anak mo siya. Jingxing, magpapaliwanag ako. Ate. Kuya. Kung anong klaseng tao ang ate ko, hindi mo pa ba alam? Hindi po talaga namin alam na anak niyo siya. Walang kasalanan ng di nakaalam, di ba? Oo nga, oo nga. Alam kong nag-aalala ka sa anak mo. Pero si Rox ang pakakasalan mo. Yung anak mo naman, darating ang araw na ikakasal at magiging tagalabas. Kaya wag mo nang palakihin. Oo nga, Jingxing, malapit na kayong ikasal. Hindi na kailangan para sa maliit na bagay, na maging ganito kapangit ang lahat. Oo nga, kapayapaan sa pamilya ang nagdudulot ng biyaya.
Hindi lang talaga alam ng lahat ang sitwasyon. Kaya nagkaroon ng di pagkakaintindihan. Mingzu, pakiusapan mo rin ang tatay mo na wag nang magalit. Tama na. Kailan may hindi magiging iba si Mingzu. Habang buhay kaming magiging isang pamilya. Bata pa lang si Mingzu, nawalan na siya ng ina. Para sa kapakanan ng aming negosyo. Nag-aral siya ng medisinang bansa sa loob ng 10 taon. Nakalap siya ng napakaraming mahahalagang impormasyon. Siya ang aking kayamanan, si Rong Jingxing. Sino mang maglakas loob na saktan siya, ay kumakalaban sa akin, si Rong Jingxing. At hinding-hindi ko sila patatawarin. Ikaw. Naglakas loob kang saktan si Mingzu. Jingxing, hindi lang ito pagkakaintindihan. Hindi niya pwedeng malaman na ang sugat sa mukha ni Rong Mingzu ay gawa ko. Basta't ipilit ko na wala akong alam at magpaawa ako, baka lamambat ang puso niya at hindi na niya ako sisisihin. Jingxing, wala talaga akong kaalam-alam na anak mo si Mingzu. Kung alam ko lang, hinding-hindi ko gagawin yun. Kuya, hindi kasalanan kung hindi alam. Wala po talaga kaming alam na siya si Mingzu. Oo nga, kung hindi ka lang kasi nag-iingat kay Rox. Na ayaw mong ipakilala sa anak mo, o magkaroon ng anumang ugnayan. Hindi sana aabot sa ganito ang lahat ngayon. Kung ganun, basta't hindi mo kilala ang isang tao. Ang pagpatay at panununog ay hindi labag sa batas. Kahit na ako ang may mali. Wala ba siyang kahit kititing na kasalanan? Pagdating niya, minura na niya ako. Akala ko, nandito siya para manggulo. Natakot ako na baka sirain niya ang salo-salo at mapahiya ka. Kaya medyo labis ang ginawa ko. Oo nga, kuya, para rin naman sa'yo ang ginawa namin. Oo nga, masyado lang siyang nag-aalala sa'yo. Kaya medyo naging padalos-dalos siya. Oo. Paulit-ulit niyong sinasabi na hindi niyo alam na anak ko siya. Kung gayo'y itong kasulatan ng paglilipat ng parte. Anong ibig sabihin nito? Ako. Paano ko malalaman na binigyan mo si Mingzu ng kasulatan ng paglilipat ng parte? Oo nga, kasulatan ng paglilipat ng parte. Isang napakahalagang dokumento. Dapat sinabi mo muna kay Rox. Oo nga, kaya inakala namin na peke ito. Yun nga. Manugang. Ang ganito kaalagang dokumento. Bakit mo naman papaalhin kahit saan? Inakala lang namin na peke. Hindi nila nakikilala. Ikaw, hindi mo rin ba nakikilala? Jingxing. Hindi ko sinasadya, nasira ko ang selyo. Kulang na tuloy ng isang kanto. Ayos lang. Hindi naman malaking problema. Basta't gumagana, ayos na. Itong selyong may bungi ay gawa mo. Nagagawa mo pa ring magpanggap. Jingxing, hindi ko man lang napansin to. Magpapaliwanag ako. Hindi ko talaga alam na anak mo siya, ngayong alam mo na. Ako ang susunod na tagapagmana ng Rong Family Group.
Kayong pamilyang Lu, na nang-aabuso ng kapangyarihan, sa loob ng maraming taon ay nagpasasa sa kumpanya. Ang inyong pagnanakaw at katiwalian, oras na para pagbayaran. Naglakas loob pa kayong magnakaw. Jingxing, pakinggan mo ko. Ano pa bang tinatago mo sa akin at ginagawa? Patawad, Jingxing, wala talaga. Nasa harap mo na ang ebidensya. Matigas pa rin ang ulo mo. Mingzu. Sinira ba nila ang lahat ng ebidensya? Oo, ayaw nilang maniwala na anak mo ko. Pinilit pa nila akong pagbintangan bilang magnanakaw. At gusto pang sirain ang ebidensya para pagtakpan ang kanilang ginawa. Papa, huwag kang mag-alala. Ang mga ebidensyang ito ay kopya lang. Ang ebidensya ng kanilang katiwalian. Kahit gaano karami ang gusto mo, maibibigay ko. Kuya, maniwala ka sa akin. Hindi lang to pagkakaintindihan. Okay. Sa lahat ng taon na ito, nagpanggap kayong mabait at maalalahanin. Para sa kapakanan ng negosyo ng pamilya Rong, ibinuhos nyo ang lahat. Pero ang totoo, ginamit nyo lang ako. Jingxing. Magpapaliwanag ako, hindi ito totoo. Hindi ko sinasadyang pagdudahan si Mingzu. Hindi talaga nila sinabi sa akin na anak mo siya. Sinungaling, matagal ko nang sinabi sa inyo na siya si Binibining Mingzu, ang kaisa-isang anak ni Ginoong Rong. Pero kayo, pumasok sa isang tainga, lumabas sa kabila. Hindi lang niya binaliwala ang sinabi ko, na parang hangin lang, lalo pa siyang gumawa ng gulo. Nandyan na ang ebidensya sa harap ninyo. Ayaw nyo pa ring umamin. Ang isang tulad nito, na masama ang ugali, kapag nakapasok sa pamilya Rong, darating ang araw na gagawin niyang magulo ang pamilya. Ginoo, huwag kayong magpaalala sa kanilang matatamis na salita. Punyeta, hoy, matandang hakluban, wala kang pakialam dito. Tinawag mo siyang matandang hakluban. Si Tito Chen ang nagpalaki sa akin. Para ko na siyang pangalawang ama. Kahit ako, nirerespeto ko siya. Sino ka sa akala mo? Para pagsabihan siya. Matagal ko nang sinabi sa kanila na si Binibining Mingzu ang kaysa-isa mong anak. Pero hindi lang sila hindi naniwala. Lalo pa nilang siniraan si Binibining Mingzu. Sinabing siya raw ay. Sinabing kalaguyo ko raw siya. Napakasama ng budi. Naglakas loob kang Sir-an si Mingzu. Hindi, Jingxing. Pakinggan mo ako. Nung araw na yun, bumibili ako ng damit, nakita ko sila. Ibinigay mo sa kanya ang damit ni Master Mia na in-order mo para sa akin. Kaya inakala kong may relasyon sila. Nag-order ng damit para sa'yo. Kailan order ng damit mula kay Master Mia para sa'yo? In-order ko yun para kay Mingzu na kara-rating lang sa bansa. Paano? Hindi ba yun ang espesyal mong in-order para sa akin? Para sa ating kasunduan, ginagamit lang niya ang titulo ng magiging ginang Rong. Para magyabang, inutusan pa niya ang mga tao na agawin ang damit ni Binibining Mingzu. Mabuti na lang at si Binibining Mingzu ay may dalang bantay. Kaya hindi siya napi. Hindi ka panipaniwala, itong si Rooks, mukha pa namang mahinhin. Yun pala'y napakagaling manggulo. Hindi mo ba nakita kanina ang kayabangan niya? Iniisip niya siguro na nakaangat na siya sa buhay. Kaya tinihil na niya ang pagpapanggap. Manahimik kayong lahat. Totoo ba ito? Hindi. Jingxing, totoo, maniwala ka sa akin. Jingxing, manugang. Gang maniwala sa mga sinasabi ng iba. Ang aming Roxang siyang tunay na makakasama mo habang buhay. Ginoong Rong, nagpadala na ako ng tao para kausapin ang may-ari ng tindahan at nakuha na ang video ng araw na iyon. Ipapakita ko ang video sa cellphone ko mamaya. Butit alam mo ang lugar mo. Bilisan mo't habarin ang damit na yan.
Kung hindi, pagsisisihan mo. Diyos ko, itong si Lurox. Talaga palang napakatapang. Nagawin ng ganyang bagay. Siguradong umaasa siyang mapapangasawa niya ang isang Rong. Sinasabi niya pa noon na mabait daw siya. Ngayon, mukhang puro pagpapanggap lang pala. Lurox. Ano pa ang masasabi mo? Jingxing, totoong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Nalito lang ako. Kasi mahal na mahal kita. Kaya ko ginawa yun. Mahal mo ako. Mahal mo ako, kaya pwede mo nang saktan ng anak ko. Mahal mo ako, kaya pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Hindi mo ako mahal. Ang mahal mo ay ang pera ng pamilya Rong. Gusto mong maging asawa ng pinakamayaman. 30 taon akong inalagaan ni Tito Chen. Tapos sisiraan niyo siya, at sasabihing may relasyon sila ng anak ko. Si Mingzu ang kaysa isa kong anak. Naglakas loob kayong saktan ng anak ko. Lurox, hindi ka karapat-dapat, kahit na magbuhat ng sapatos niya. Papa, tigil. Papa, ayos lang ako. Ang taong tulad niya ay dapat parusahan ng batas. Mingzu, hindi talaga sinasadya. Nakikiusap ako, tulungan mo akong kausapin ang tatay mo. Lurox, mukhang makakalimutin ka. Nang una kitang makilala, sinabi ko na sa'yo, at sa kapatid mo, na hindi ka makakapasok sa pamilya Rong. Noon, ikaw naman talaga, ang unang Samira, ng aming gamot. Nagagalit kami, kaya tinuruan ka namin ng leksyon. Kung pag-uusapan, ikaw ang unang nagkamali. Anong leksyon para kay Mingzu? Paano ninyo siya tinuruan ng leksyon? Gago ka, manahimik ka. Papa, tinanong mo noon kung sino ang bumali ng braso ko at Samira sa mukha ko, di ba? Sila nga. Diyos ko, itong si Lurox. Naglakas loob pa talagang bumali ng braso at manayra ng mukha. Walang kinatatakutan. Kung pakakasalan mo ang ganitong tao, magpapaala lang yan ng gulo sa pamilya. Hindi. Jingxing, si Mingzu ang unang hamarang sa kotse. Dahil sa kanya, nawala sa akin ang napakahalagang ekstrakto ng paclitaxel. Nagalit ako ng husto, kaya ko siya sinaktan. Kung alam ko lang na anak mo siya, hindi ko gagawin yun. Oo nga, ang ate ko, sa totoo lang, gustong-gusto ka niya. Nang malaman niyang uuwi ka, pinaghirapan niya ang paghahanda ng regalo para sa'yo. Mingzu, alam kong masama pa rin ang loob mo sa nangyari dati. Suntukin mo na lang ako para makapaglabas ka ng galit. Hindi. Mingzu, nagkamali ako. Totoong nagkamali ako. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Tiyak na magiging mabuti ako sa'yo. Ang pamilya Rong ay walang kapalaran na pakasalan. Ang isang tulad mo, matagal ko nang sinabi sa'yo. Ako si Rong Mingzu, ang anak ng pamilya Rong. Hindi lang kayo hindi naniwala, lalo pa ninyo akong sinaktan. Naaalala mo ba? Itong kwintas na winasak mo. Ito ang kaisa-isang alaala na iniwan sa akin ng aking ina. Anong sinabi mo? Sinira mo ang kaisa-isang alaala ng ina ni Mingzu. Ako, hindi ko alam. Siya ang nagsabi na hindi mo anak si Mingzu. Kaya ako. Lurox, ginagamit mo ang pera para apihin ang mahihina. Wala kang dangal. Kung iba, na hindi anak ng pamilya Rong, pwede mo na lang apihin. Pwede mo na lang saktan.
Sa iyong paningin, mayroon pa bang moralipapa? Mayroon pa bang batas? Jingxing, ako ang iyong kasintahan. Tulungan mo akong kausapin si Mingzu. Hindi lang sinaktan mo ang anak ko. Sinira mo pa ang kaisa-isang alaala ng kanyang ina. Anong mukha pa ang may haharap mo para manatiling kasintahan ko? Ibigay mo sa akin ang kasulatan ng kasunduan. Ano? Hindi ba ito ang inilabas ni Mingzu kanina? Ang kasulatang ito ng Pamilya Rong, sumisimbolo sa pagkilala at pagpapahalaga ng Pamilya Rong. Kapag mayroon nito, hindi lang ang mataas na lipunan ng bansa ang mag-aalaga sa kanya. Maging ang pandaigdigang pamayanan ng negosyo, ay magbibigay galang sa kanya. Maging ang Pamilya Lo ay tataas din. Mapapabilang sa mga elitista, napakakumpleto ng paghahanda ni Jingxing. Para kay Lurox, mukhang desidido na talaga siyang pakasalan siya. Itong si Lurox, isang hakbang na lang sana. Muntik na siyang maging ginang Rong. Noon, ako, si Rong Jingxing, ang nagkamali sa pagkilala ng tao. Nalinlang ng iba. Muntik ko nang hayaan ang masamang loob na babaeng ito, na makapasok sa Pamilya Rong. Hindi ganyan, Jingxing. Mingzu, luluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo. Pakiusap, kausapin mo na ang tatay mo. Mingzu, luluhod na ako at hihingi ng tawad sa'yo. Pakiusap, kausapin mo na ang tatay mo. Kung hindi ka pa rin masaya, paluluhurin ko rin ang kapatid ko. Huminahon ka na sana. Luhod. Tama na, huwag ka nang lumuhad. Jingxing. Pinapatawad mo na ako, kahit masugatan pa ang ulo mo kaluluhad. Hindi ko babaguhin ang pasya ko. Inaanunsyo ko na ako, si Rong Jingxing. At ang kasunduan namin ni Lurox ay kanselado na. Nako, ang anak ko, dapat sanay. Magiging asawa na ng pinakamayaman. Wala na. Tapos na ang lahat. Jingxing, tinulungan kitang pamahalaan ang negosyo. Kahit wala akong malaking nagawa, pinaghirapan ko naman yun. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito lang. Mukhang talagang makakalimutin kayo. Ang sinasabi mong pag-aaso sa kumpanya ng Rong. Ang ibig mo bang sabihin ay ang pagiging peste sa Rong Group? Kinukuha ang pera ng mga Rong para palamunin ang mahal mong kapatid. Habang kasintahan mo ang tatay ko, sa ngalan ng gasto sa suki, nakapaglipat ka ng 300 milyon. 70% niyan ay napunta sa bulsa ni Lu Yaozu. Ang perang ito, paano mo babayaran? Assistant Liu, sabihin mo sa kanya kung ano ang parusa sa pagnanakaw sa kumpanya. Ayon sa Artikulo 271, kapag malaki ang halaga ng ninakaw sa kumpanya, maaari kang makulong mula 3 hanggang 10 taon at pagmumultahin pa. Binibining Lo, ang 210 milyong kinuha ninyo ay umabot na sa napakalaking halaga, kaya maaari itong humigit sa 10 taon. Sampung taon. Jingxing.
Hindi mo naman talaga ako ipapakulong, di ba? Siyempre, 你放了 nagkasala ka, ito ang nararapat sa'yo. Rong Jingxing. 3 taon kang kasama ng ate ko. 3 taon. Ganyan ka ba talaga kawalang puso para hayaan siyang makulong? Hindi lang si Lurox. Pati ikaw, Lu Yaozu. Ako. Anong kinalaman ko dyan? Mukhang may isang handle dito. Assistant Liu. Pakipaliwanag mo nga sa kanya. Ano ba ang kasalanan niya? Ginoong Lu. Sa Qingyu Lane sa Jianghan Road, ginamit isang pamalo para baliin ang kaliwang braso ni Binibining Mingzu, na nagdulot ng pagkabali nito. Ayon sa Artikulo 234, 故意伤害 ang sadyang pananakit sa kapwa, kung magdulot ng bahagyang pinsala o higit pa, ay may parusang hanggang 3 taon. Kung magdulot ng malubhang pinsala, ang parusa ay mula 3 hanggang 10 taon. Hindi sinasadya yun. Hinarang niya ang ate ko. Aksidente. Oo, tama, aksidente lang yun. Sinasabi mong sinadya ko siyang saktan. Kailangan mong maglabas ng ebidensya. Ang braso ko, hindi ba't ikaw ang pumalo? Hindi, salita nyo lang yan. Kayo, aksidente lang yun. Kung gusto nyo, maglabas kayo ng ebidensya. Naiintindihan nyo. Sinuri ko na yan. Sinasabi ko sa inyo, yung kalsadang yun. Tiningnan ko, walang CCTV. Huwag nyo akong subukang pagbintangan. Binibining Mingzu. Hindi siya nagkakamali dyan. Kung walang pisikal na ebidensya, mahihirapan siyang. Anong gagawin natin? Ibig sabihin ba hahayaan na lang natin siyang makalusot? Kung walang CCTV, makakalusot talaga ang batang yan. Mababaliwala lang ang nangyari kay Mingzu. Itong si Lu Yaozu, mukha talagang hindi mabuting tao. Hindi ko inakalang ganyan siya kitatalino. Hindi natin pwedeng hayaan ang isang tulad ni Lu Yaozu na makatakas sa batas. Tant Liu, bilasan mo at alamin kung mayroon pang ibang nakakita sa nangyari noong araw na iyon. Sure. Napakasamang palad. Ang mga mayayaman, napakasama talaga. Pinagbibintangan ng anak ko nang walang dahilan. Kaya talaga nilang gawin ang lahat ng gusto nila. Sandali, may ebidensya ako. May ebidensya ako. Nakunan ko ang video nila habang sinasaktan si Binibining Rong. Hoy, mabahong tindera. Anong ginagawa mo rito? Lugar mo ba to? Ale, alam kong hindi madali para sa'yo ang kumita. Pero alam mo, may mga bagay na hindi basta-basta pwedeng ilabas. Pag-isipan mong mabuti kung ano ang dapat sabihin at ano ang hindi. Yun nga. Kundi titiyakin kong hindi ka na mabubuhay. Ikaw na maganda lang sa labas pero bulok naman sa loob. Hindi ako takot sa'yo. Kahit gaano pa karangya ang suot mo. Hindi mo may tatago na isa ka lang basura. Basura, masasama kayong lahat. Kung hindi dahil sa pagharang ni ate sa kotse. Matagal na sana akong patay dahil sa inyo. Ginoo. Ito po yung video na palihim kong kinunan dati. Malalaman nyo kapag napanood nyo. Ang ebidensya sa sirang cellphone na to, kapag nawala yan. Tingnan natin kung anong magagawa ninyo. Ano ang magagawa mo sa akin? Nako, anak ko, ayos ka lang ba? Sa harap pa talaga namin. Balak ninyong saktan ng testigo at sirain ang ebidensya sa panaginip ninyo.
Assistant Leo, ipakita mo ang video. 是。Pero ang mga hamak na taong ito, walang halaga ang buhay nila. Kayang-kaya ko silang bilhin lahat. Marami akong pera. 法治社会， Kahit patayin pa kita sa harap ng lahat ngayon. Walang maglalakas loob na magsalita. Lagot, wala na talaga. Totoo pala. Ganoon pala sila kasama, mga walang kinikilalang batas. Ito pala ang piniling kasintahan ni Jingxing. Tunay na may pusong ahas. Ay pakulong na yan agad. Hindi na sila dapat hayaang manakit pa sa lipunan. Hindi ko akalaing ganyan kakasama. Ang kabaitan mo sa harap ko ay puro pagpapanggap lang pala. May masasabi pa ba kayo? Imposible. Paano nagkaroon ng video? Jingxing, nagkamali ako, alam kong mali talaga ako. Alang-alang sa ating 3 taong pagsasama. Palayain mo na ako, nagmamakaawa ako. Kuya, alam ko na ring nagkamali ako. Hindi ko sana sinunod ang ate ko. Nasaktan ng anak mo. Mabuti kang tao, patawarin mo na ako ngayon. Papa, pantay-pantay ang lahat sa mata ng batas. Ang mga krimen na ginawa nila, ay dapat nilang pagbayaran. Tama si Mingzu. Assistant Leo, 报警吧。 ibigay mo ang lahat ng ebidensya sa pulis. Aba, wrong Jingxing. Gusto mo lang palang gamitin ang anak ko, di ba? Kayong mga mayayaman, napakakapal ng mukha ninyo. Hindi lang ginamit mo siya. Binawi mo pa ang pera at ipinakulong pa. At ipinakulong pa. Kalokohan. Kami ng anak mo, ay may normal na relasyon. Anong normal na relasyon? Sa tingin ko, nagustuhan mo lang ang ganda ng anak ko. At gusto mo siyang gamitin. Ginamit mo ang kapangyarihan mo para pilitin siya. Wala na rin pag-asa. Subukan na lang ang lahat. Oo. Ang relasyon namin ni Rong Jingxing. Lahat ay pinilit niya sa akin. Hindi ninyo alam. Minsan, pinilit niya ako noong lasing siya. Pagkatapos, para pagtakpan, ang ginawa niyang pang-aabuso sa akin. Pinilit niya akong maging kasintahan niya. At maging personal na kalihim niya. Sa ganoong paraan, malaya niya akong magagamit. Tama, ang perang iyon ay pambayad tahimik mo sa ate ko. 容你强， Balak mo bang gamitin na lang ang ate ko ng libre? Hindi ko akalain na si Jingxing, sa labas, ay mukhang disente, pero sa loob pala ay napakalikot. Kalihim sa trabaho. Pero kapag walang trabaho, ang mga lalaki talaga, nagiging masama kapag yumayaman. Totoo talaga ang kasabihang iyon. Jingxing, nangako ka sa aming Rox noon. Napananagutan mo siya. Kaya kami, nagtimpi at hindi na nag-abla. Ngayon, tingnan mo, dahil sa anak mong kara-rating lang, gusto mo kaming ubusin lahat. Napakasama mo kay Rox. Naku po, sinira mo ang buong buhay niya. Pawang kasinungalingan. Ako, si Rong Jingxing, ay nananagot sa aking mga gawa. Ang hindi ko ginawa, ay hindi ko ginawa. Huwag ninyong subukang iba to, ang duming ito sa akin. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Bakit hindi na lang natin ayusin ito ng simple? Hindi na namin siya hahabulin. At huwag mo na rin kaming habulin. Ituloy na lang natin ang kasal ni Rox at Jingxing. Tabla-tabla na, babalik na lang sa dati ang lahat. Ano sa tingin nyo? Pakasalan mo ang ate ko. At suportahan mo ang aming pamilya. Tungkol sa nangyari sa ate ko.
Hindi na namin hahabulin, ha? Ang galing ninyong mangarap. Kanino yan? Anong nangyayari dito? Lurox, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Isipin mong mabuti. Talaga bang pinilit ka ng tatay ko? Ang pangyayaring yun, matagal nang nangyari. Siguradong wala silang ebidensya. Tama ka. Si Rong Jingxing ang pumilit sa akin. Jingxing, kapag lumaki ang isyong ito, malaki ang magiging epekto sa Rong Group, di ba? Bakit kailangan mo pang ipahiya ang lahat? Umaasa lang kayo na ang tatay ko ay hindi kayang patunayan ng sarili. Iniisip ninyo ba na hindi kayang maglabas ng tatay ko ng ebidensya na hindi niya pinilit si Lurox? Ano ngayon? Ilabas mo ang ebidensya ngayon. Kung hindi ka makapaglabas ng ebidensya, ipipilit namin na si Rong Jingxing ang gumawa nito sa ate ko. Anong magagawa mo? Kanina, may inutusan ako na maghanap ng magandang bagay. Assistant Leo, ipakita mo sa kanila. Ginoong Rong, hinahangaan ko po kayo. Sana po ay maging inyong personal na kalihim ako. Ibigay mo ang resume mo sa HR. Sundin mo ang proseso. Ibabase ko ang aking pagsusuri sa mga resulta. Wala ito sa konteksto. Pinatutunayan nito na hinahangaan ng ate ko si Rong Jingxing. Tama. May mga taong mukhang mabait pero asal hayop. Ginagamit ang paghanga ng anak ko para pilitin siya. Hindi na bago ang ganitong bagay. Kayong huwag magmadali. Panoorin natin ang susunod na video. Lurox, naaalala mo pa ba ang Zayhai Hotel? Dahil iyon ang lugar kung saan mo pinaghirapang itakda ang iyong plano. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ang mga salitang sinabi mo sa akin dati, ngayon ay ibabalik ko sa iyo. Anong salita? Talagang ang hindi ka susuko hanggat hindi ka nahuli. Tagapamahala Zhang, basta tulungan mo akong ilagay ang gamot sa inumin ni Rong Jingxing. Kapag ako na ang ginang Rong, hindi ka magsisisi. Sige, binibining Lo. Kung ganoon, sa hinaharap, aasa ako sa tulong mo. Binibining Lo. Nagawa na ang lahat ng pinag-utos mo. Diyos ko. Ginamitan niya pala ng gamot para makuha ang gusto. Napakasama niyang tao. Ang taong tulad nito, para lang makapag-asawa ng mayaman, gagawin ng lahat. Paano ka nagkaroon ng video na ito? Siguradong pinik mo ito para suruan ako, di ba? Akala mo ba, sa pagsuhol mo kay tagapamahala Zhang, magiging ligtas ka na? Hindi mo inasahan na itago niya ang ebidensya. Para sa hinaharap ay mas malaki pa ang mahingi niya sa'yo, di ba? Lurox. Naging mabuti ako sa'yo sa lahat ng taon na ito. Bakit mo kailangang gawin ito? Naging mabuti sa akin. Kung hindi kita ginamitan ng gamot, ang tanging makikita mo lang ay ang trabaho at ang anak mo. Oo, alam ko, responsable kang tao. Kung hindi ko gagamitin ang dahilan ng pagkalasing, para gamitan ka ng gamot at panagutan mo ako, para makuha ang atensyon mo, paano pa ako magiging ginang Rong? Sumama kayo sa amin. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Halika. Inay, pan mo ako. Bitawan niyo ang anak ko. Rong Mingzu, hindi kita palalampasin. Inay, tulungan mo ako. Bitawan niyo sila. Mingzu. Kasalanan ko, hindi kita naprotektahan. Kaya hinayaan kong ang masamang Lurox. Papa, ayos lang.
Tapos na ang lahat. Ate Rong. Tingnan mo, pinuri ng teacher ang gawa ko. Ito ba? Ako, ikaw, at ang nanay mo. Oo, sabi ni Mama, nakapasok ako sa magandang paaralan dahil sa'yo, ate. Sa hinaharap, gusto ko ring magligtas ng tao tulad mo. Mag-aral ng medisina para makapagligtas. Ang galing mo, Xiaohu. Binibining Rong, maraming salamat sa'yo. Mula noong tinulungan mo ako sa maliit na tindahan sa kanto. Ang negosyo ko ay higit 10 beses na mas malakas kaysa dati. Hindi ko na rin kailangang mag-alala. Napaalisin ng mga awtoridad. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Noong araw na iyon. Kahit alam mong hindi sila mabuting tao, ipinagtanggol mo pa rin ang tama para sa akin. Pagkatapos, dinala mo pa ako agad sa ospital. Kung hindi, ewan ko na lang kung anong nangyari sa akin. Ay, wala yun. Saka, kung hindi ka tumakbo para iligtas si Xiaohu, baka ang batang iyon ay hindi ako pwedeng maging walang utang na loob. Dahil mabuti ang puso mo. Kaya may mabuting balik sa mabuting gawa. At ikaw, kahit na delikado, kinunan mo pa rin ang video. Hindi lang ako ang natulungan mo. Pati ang mga masasamang tao ay naparusahan. Oo nga pala, kung may kailangan ka, tawagan mo lang si Assistant Leo. May mabuting balik sa mabuting gawa. Sinasabi ko rin yan sa'yo. Binibining Rong, maraming salamat. Hindi ba't ikaw ang kalihim at kasintahan ng pinakamayamang si Rong Jingxing? Ngayon, napunta na tayo sa ganitong kalagayan. Anong tinitingin-tingin mo? Kahit anong tingin mo, hindi ka magiging ginang Rong. Narinig ko na ginamitan mo raw ng gamot ang isang lalaki para umangat. Ang galing mo, ha? Sayang lang. Sa huling hakbang, sumemplang ka. Dito ka pa rin naman bumagsak. Ngayon, pareho lang din sa atin. Hindi ka pa rin sisuko, ha? Kung ganoon, bugbugin hanggang sumuko. Ang Rong Group ay kasalukuyang na kompleto na. Ang paglilipat ng posisyon ng pinuno. Ang 22 taong gulang na si Binibining Rong Mingzhu ang humalili kay Ginoong Rong Jingxing bilang bagong pinuno ng Rong Group. Ayon sa mga ulat, sa larangan ng medisina at pananaliksik, kahanga-hanga ang kanyang mga nagawa. Lintik. Papatayin ko talaga ang lintik na yan. Binibining Mingzhu, pagkatapos ng kumperensya, ang presyo ng sapi ng Rong Group ay 1 buwan ng tuloy-tuloy sa pagtaas. Double pa ang halaga nito sa merkado. Ang International Alliance ay nagpadala ng email na nais daw nilang makipag-usap sa inyo tungkol sa bagong gamot. Ito ay bunga ng pagsisikap ng buong pangkat. Hindi ito maaaring ituring na tagumpay ko lang. Mingzhu, naging abala ka nitong mga nakaraang araw. Pagod ka na siguro. Inutusan ko si Tito Chen mo na magluto ng sabaw para makabawi ka ng lakas. Alam ko talagang si Papa ang pinaka nag-aalala sa akin. Wala. Rong Mingzhu. Miss, bitawan mo si Mingzhu. Huwag kang gagalaw. Walang gagalaw. Rong Mingzhu. Sinira mo ang lahat ng dapat sanay sa akin. Ngayon, isasama kita sa hukay. Ikaw si Lurox. Lurox, tumakas ka sa kulungan. Oo. Nagulat ka ba? Sinabi ko na, pagbabayaran kita. Kahit mamatay ako, idadamay kita. Rox, si Mingzhu ang kaysa-isa kong anak. Huwag mo siyang saktan. Kahit anong hilingin mo, papayag ako.
Jingxing. Alam mo ba kung anong klaseng buhay ang dinanas ko sa kulungan? Miss na miss kita. Lurox, pag-usapan natin ito ng maayos. Ibaba mo muna ang kutsilyo. Bitawan mo siya. Imposible. Dapat ikakasal na tayo. Dahil lang sa pakikialam niya. Kung hindi dahil sa kanya, magkasama na sana tayo. Lurox. Si Mingzu ang kaisa-isa kong anak. Kapag sinaktan mo siya, hinding-hindi kita patatawarin. Kaisa-isang anak. Kahit napapatayin ko ang anak mo. Pwede naman kitang anakan. Magkaanak para sa'yo. Para palitan siya. Ay, hindi. Palitan ko ng maraming anak. Lalaking kasing talino at yaman mo. At babaeng kasing ganda at cute ko. Sa ganoon, mapapatawad mo na ba ako? Akala mo ba kapag pinatay mo ako, mababawi mo na ang para sa'yo? Lurox, talo ka na sa simula pa lang. Talo ka sa sarili mong kasakiman at kayabangan. Manahimik ka. Kung hindi lang dahil sa pagbabalik mo. Matagal na sana akong ginangrong. Alam mo ba kung anong hirap ang dinanas ko sa kulungan? Binugbog nila ako. Sinabing isa akong babaeng gumamit ng gamot para umangat. At kaninong kasalanan ang lahat ng ito? Akala mo, kasalanan ko kung bakit ka nakulong. Ang may kasalanan ay ikaw mismo. Nagnakaw ka, tumanggap ng suhol, nanakit ng tao. Alin dyan ang hindi mo kagagawan? Kahit wala ako, darating ang araw na lalamunin ka ng sarili mong kasakiman. Manahimik ka. Hindi. Zo. Mabutit ayos ka lang. Ayos na. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Binibining Mingzu. Binibining Mingzu. Ayos lang. Tapos na ang lahat.